Ito na ang Tanong Bayong. Ay, kinikilig-kilig pa. Ay, wala sa mood. Ay, ayan na nga. Biglang nagkaroon ng buhay. Ayan, oh, pati yung kamay. Oh, oh, heart nga, heart ka, heart. Oh, ay, ha? Okay. Eto na. Unang tanong mula sa Tanong Bayong. Sabi ni Sandra, ang kapitbahay po namin ay laging humihingi ng dahon ng malunggay. Pero ni minsan, hindi naman namigay ng ulam. Tita El, paano ko i-approach ang kapitbahay in a nice way na hindi ako mamimigay ng malunggay? Grabe, kung lagi naman siyang nanghihingi ng dahon ng malunggay, Sandra, tapos makakalbo na yung malunggay ninyo, kakahingi niya ng dahon, no? Eh baka naman talagang meron ka ng karapatan na mag-refuse. Pero kung marami namang dahon yan at wawalisin mo lang dahil malalantay yung mga dahon at babagsak sa kalsada o sa lupa, edi might as well ipamigay mo ang grasya. Isipin mo na lang nakatulong ka sa pagsahog sa kanilang ulam kahit hindi ka nabibigyan. Meron din kasing mga reason kung bakit. Baka talagang kulang na kulang. For all we know, kaya siya nanghihingi ng malunggay kasi yun lang pala talaga yung ulam nila. Isasahog niya sa maraming bawang, tapos may sibuyas, 'di ba? Tas konting asin, lalagyan na ng sabaw o wala nang chicken, walang tino-tinola, malunggay. Masarap, pero sa totoo, masarap ang malunggay na ginisa ha. Na-try niyo na ba 'yon? Kahit walang sabaw, masarap ang malunggay na ginisa. Winner 'yan. Ay nako, itry nyo mga kapatid. And alam nyo ba na ang malunggay ay isang superfood? It has lots of vitamins and very good siya sa katawan. Ayan, kaya siya tinawag na superfood kasi ang daming benefits ng malunggay sa katawan. And Sandra, baka naman ang kapitbahay mo, sigurado ka ba na ginagawang ulam yung malunggay? Eh baka naman nagbe-breastfeed itong kapitbahay mo. Mamaya magulat ka, sabihin, biniro mo kunwari, bigay ako ng bigay sa'yo ng malunggay, di mo naman ako ibinibigay ng ulam. Magulat ka, mamaya may isang feeding bottle ka na ng gatas, di ba? Di ba? Sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, ayan, share ko. Diba? Malay mo, kaya siya humihingi ng malunggay. Huwag mo nang ipagdamot, isipin mo na lang na nagiging blessing ka sa kapitbahay mo nang hindi ka nagbibigay ng monetary donation. O hindi ba? Good for the heart, good for the soul. O di ba? Ay, pasok ka sa langit for sure. Gusto mo ngayon na? Ay, hindi pala. sorry, hindi pa pala ngayon. O, hindi pa ang tamang panahon ngayon, ha? Okay, next. Sabi, Tanong Bayong number 2. Tita L, ganon. Overweight na po ako. Gusto po ng jowa ko na i-maintain ko ang dati kong weight. Nakakaloka siya, Tita L. Siya rin kasi ang nagpapakain sa akin sa mga buffet. Sa sarap, hindi ako makapagpigil. Love, Cheska. Okay, Cheska. Kung medyo kumakapal na talaga ang cheeks mo, Cheska. At kung gusto niyang ma-maintain ang dati mong weight, edi huwag kayong kumain sa mga buffet, sabihin mo, edi mag-jeta, pero ganito ang gawin mo. Mag-jeta tayong dalawa. Kung gusto mo, kung desisyon mo yan, at gusto mo rin naman na ma-maintain yung dati mong weight or pumayat ka, edi parehas kayong mag-jeta or parehas kayong mag-enroll sa gym kung kaya ng budget, di ba? Pareho kayong mag-intermittent fasting para meron kang diet body. Or meron kang weight loser body. B-U-D-D-Y. O hindi ba? At least hindi ka nag-iisa. Pareha pa kayo magiging healthy in the end. O hindi ba? Pero alam nyo, mas masarap talaga at mas madaling kumain kaysa sa magpapayat. Totoo yan, ang sarap naman kasi talagang kumain, di ba? Pero kapag ka umiidad na, medyo contain your urge na kumain ng sobra-sobra kasi alam nyo naman kapag ka medyo tumitita-tito na mas mabagal na yung metabolism ng mga girls, okay? Tapos kung talagang kain na kain ka,
Try mong bawasan in moderation, dahan-dahan, wag mong bibiglain kasi baka uminit ang ulo mo. Dahan-dahan hanggang sa ma-reach mo na yung saktong-sakto lang na kinakain mo. And then, kapag ka talagang natetempt ka na kumain, kunyari, naku, may isa pang brownie, sayang yan. Diyan tayo tumataba. Sa word na yan. Ulam. Oo, sa word na yan, sayang yan. Yan yung mga sayang na yan, diyan kayo lumalaki kasi nanghihinayang kayo sa pagkain. O, bigay mo sa iba, hindi na sayang. Bigay mo sa nangangatok sa bintana, doon sa naglinis ng wiper mo, ay ng windshield mo, bigay mo doon, o, di ba? Kahit gusto niya barya, hindi, brownies ang ibigay mo, social, o, di ba? Ganon, bigay mo sa nanghihingi instead of money, di ba? Bigyan niyo ng pagkain, or, kung gusto mo talaga, dahil gusto mo siyang kainin, pero nandun ka sa part na, hindi, gusto ko rin pumayat, i-offer mo yung pag-abstain mo from that food or yung brownie na yon, dessert na yon para sa mga souls in the purgatory. On the religious side, if you offer your suffering or whatever, your pain, your heartache, your heartbreak to the souls in the purgatory, especially those yung mga wala nang nagdadasal para sa kanila kasi baka mamaya lahat ng mga nagdadasal sa kanila before ay nasa purgatorio na rin, 'di ba? I-offer nyo sa souls in the purgatory. That way, nakatulong pa kayo sa kanila. Malay nyo, yun na lang yung extra needed points nila in that form. You offer your sufferings so that they can enter the kingdom of God. Hindi ba? Grabe, kanina historian, ngayon religious na tayo. Wala talaga akong masabi sa programang ito. Pero totoo yun kapag ka masama yung loob nyo, huwag kayong nagsusumbong kani-kaninong chismosa, kahit yung sa mga friend na trust nyo. Huwag na. Magsumbong kayo kay Mama Mary. Hindi yun dadaldal, promise. Oo, mag-i-intercede pa yun sa'yo, promise. Pagkatapos yun, lahat na sama ng loob nyo, i-offer nyo sa souls in the purgatory, promise. Ay nako, marami kayo matutulungan souls, I swear. Eto na ang tanong bayong, number 3. Sabi ni Jenny, Dear Tita Laila, almost 3 years na po akong single at nalulungkot na po ako. Don't get me wrong, happy naman ako whenever I'm with my friends, family, and loved ones and in doing productive things. Pero may times talaga na naghahanap ako ng karelasyon katulad ng dati. Galing po kasi ako sa 3 failed relationships dahil lahat sila nag-cheat kaya I decided to be single muna before getting to another relationship and hopefully my lifetime partner. Pero sa ngayon wala na pong dumarating at nalulungkot po ako sa tuwing mag-isa na po ako. What to do, Tita El? Okay, Jenny, baka naman talagang hindi pa panahon para magjowa ka? Baka naman pinagfo-focus ka ni Lord sa iyong career at sa iyong pagiging single, ini-enjoy mo yung pagiging single mo kasi sabi mo nga ang hinahanap mo na ay yung pang lifetime, 'di ba? So kapag meron ka ng asawa, the things that you did way back when you were single, hindi mo na yan masyado magagawa kasi nga dalawa na kayo, kumbaga as a duo na kayo gagawa ng mga things yon. Though both enjoyable din naman, no? Hindi ba? Isipin mo na lang na ganito. Kaya siguro hindi ka pa nagkakaroon ng karelasyon ngayon ay dahil iniaadyakan niya sa mga masasamang maaaring mangyayari katulad ng baka mag-cheat na naman si boyfriend number 4 sa'yo. Kaya siguro hindi ka pa nagkakaroon ng jowa ngayon. But, wag kang mag-antay. Wag mong intayin. Kasi lagi ko itong sinasabi, the more you wait and the more you look for Mr. Right, you always end up with Mr. Wrong. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba ang love of my life? Ikaw na ba ang Ikaw na ba ang icing sa cupcake ko? Ganun! Diba? So baka yun lang yung dahilan. Baka darating ang araw, mas ready ka na and mas mature na yung pag-iisip mo rin and hopefully by that time, darating na siya. O, di ba? It also helps na ipagdasal mo yung iyong ideal man. O, hindi ba? Lord, ibigay nyo na po sa akin yung ganitong klaseng lalaki. Sana po ganitong lalaki. O, di ba? Or, wag mo lang sabihin sana, Lord, itong lalaking ganito po ang gusto ko. Ibigay nyo po sa akin ng isang lalaking maginoo.
O, di ba? Maginoo, madasalin, family-oriented, hindi po bad boy, at saka hindi nang bubugi wonderland ng girl lalo. Hindi po nag-cheat, higit sa lahat. Yung napakang loyal po sa akin. Grabe, kahit tubuan po ako ng bigote, mahal pa rin niya ako, Lord. Ganon, o, di ba? Ikaw na ba si Mr. Sweet girl lang talaga si Kim Chiu Chun no? So anyways, ayan na nga ha. Sana nakatulong, Jenny. Okay lang yan. Masarap naman talagang maging single. Siguro yung mga panahon katulad ng magdi-Disyembre, pag malamig ang panahon, naghahanap ka talaga ng Jojo. Jojowain, di ba? Pero okay lang yan. Parang gutom lang yan, te. Lilipas din yan. Ma, anong ulam? Lilipas din yan. Mag-food trip tayong dalawa, ha? Message mo ko. 0920. Ay, Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.